ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may dalawang buhay. Ang buhay na ating nakagisnan at ang buhay na ating pinapangarap. Nasa sa atin na lamang kung kailan natin sisimulan ang pangalawang buhay na ito na nakatakda para sa ating sarili. Ikaw, kabarangay, kumusta ang buhay mo sa ngayon? Dear Papa Dudu, magandang araw po, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kiel. 31 years old at dati po akong online sex worker na nakatira sa Pasay. Bunso ako sa 4 na magkakapatid. Ang buhay ng pamilya namin ay may ahalintulad ko sa bagyo. Napaka-unpredictable. May mga panahon na para bang nasa alapaap kami na kaya naming bilhin lahat ng bagay na gusto namin. At may mga panahon din na walang-wala kami ni pambili ng itlog na ulam. Ay hirap pa kami, Papa Dudut. Parehong sugarol ang mga magulang ko. Nasanay na kaming magkakapatid na nakaasa sa swerte ng nanay at tatay namin sa sugal na ginawa nilang trabaho sa pang-araw-araw. Tuwing hapon, sa halip na magsiesta, ay lumalabas agad si nanay ng bahay, dala ang mga kakaning ibinebenta nito. Dumidiretso ito sa bahay ng kaibigan niyang may sariling sugalan sa likod ng kanilang bahay. Doon ay pinagsasabay niya ang pagtitinda habang nakaupo sa harapan ng mga baraha. Sa kabilang banda ay nalulong naman sa sabong ang tatay ko. Kapag nananalo ng sugal ang mga magulang ko ay daig pa namin ng mayayaman kung maglustay ng pera. Pero kapag pareho silang minalas ay nagtsatsaga kami sa instant noodles at dilatang ulam. Dahil sa mga bisyo ng mga magulang ko ay mabilis na nalubog sa utang ang pamilya namin. Umabot sa halos kalahating milyon ang pinagsamang utang ng mga magulang ko. Sa puntong hindi na nila ito kayang bayaran, kaya ang ginawa ng tatay ko ay tinakasan na lamang niya ang mga ito. Nagising na lamang ako isang araw na hindi namin mahagilap ang tatay ko. Yun pala ay tinakbuhan na niya ang mga pinagkakautangan niya, Papa Dudut. So ano? Wala ka pa bang balita tungkol sa tatay mo? Wala pa eh. Ni Hani ho, wala man lang siyang paramdam. Kahit sabihin lang niya sa amin kung buhay pa ba siya o hindi na. Ano ba kasi nangyari? Isang buwan na siyang hindi umuwi ah. Baka naman may pinagtataguan. Ganun na nga. Sa dami ng utang niya, naisip na lang siguro niyang solusyon sa problema niya, umalis, magtago at iwan sa amin yung patong-patong niyang utang. Hirap niyan, pre. Mahirap talaga. Kami na ngayon yung binubulabog ng mga naniningil sa kanya. Biruin mo, kada araw nasa 3 hanggang 4 ang nagpupunta sa bahay para maningil sa kanya. Hindi na nga makalabas si nanay dahil dun eh. Sinubukan mo na ba siyang hanapin sa mga kaibigan niya? Sa probinsya niyo? Tumawag na kami sa lola namin sa probinsya, wala raw siya dun. Maging sila nag-aalala na rin dahil hindi raw nagpaparamdam sa kanila si tatay. Nagpunta na rin kami sa mga kumpare niya, pati sa mga kaibigan niya sa sabungan. Pero wala rin silang balita kay tatay. Maging sila nga hinahanap si tatay kasi may utang din siya sa kanila. Hindi nyo ba sinubukan mag-report sa pulis para matulungan nila kayo? Bakit naman idadamay ang mga pulis? Hindi naman nawawala si tatay. Nagtatago yun kaya sa halip na hanapin, baka huliin pa yun sa dami ba naman ng utang niya. Hindi, sa pagkakaalam ko, wala namang nakukulong sa utang eh. Talaga? Bakit naman? May nabasa kasi ako sa Facebook tungkol dyan. Kasi pati yung tita ko, nagkautang din nun sa Ola. Ano naman yung Ola? Online lending apps. Nagpatulong siya sa barangay noon kasi tinatakot na siya ng mga kolektor. Pero ang sabi sa kanya, bawal mang threat ang mga kolektor.
Hindi rin totoo yung mga panakot nilang makukulong siya kasi nasa batas yun na bawal ikulong ang mga taong hindi nakakapagbayad ng utang. May ganun pala? Oo, pero syempre kapag tinakbuhan mo yung utang mo, hindi ka talaga tatantanan ng mga nangongolekta. Gagawin nila lahat para makuha nila pabalik yung perang inutang mo. Yun na nga ang pinagdadaanan namin ngayon eh. Stress na si nanay kasi pati mga kamag-anak namin kinokontak na rin ng mga kolektor. Napost na nga sa Facebook si nanay at tatay eh. Hiyang-hiya na si nanay. Wala na rin gusto makipaglaro sa kanya ng tongits dahil sa nangyari. Alam mo kung anong mas malala? Ano? Pati trabaho ko natuntun na rin nila. Lagi nila akong pinupuntahan doon para hanapin si tatay. Araw-araw yun, walang mintis. Napagalitan na nga ako sa trabaho eh. Ang gusto nila, ako na lang ang magbayad sa utang ni tatay kasi ginawa rin niya akong co-maker sa mga utang niya. Ano naman yung co-maker? Yung kapag umuutang yung isang tao, may 2 o 3 silang co-maker para kapag hindi nakapagbayad ng utang yung taong umutang, obligado yung mga co-maker na bayaran yung utang, lalo na kung hindi nagpaparamdam yung nakautang. Sa sitwasyon namin, lahat kami sa pamilya, si nanay pati 3 kapatid ko, co-maker sa mga utang ni tatay. Ang lala pala ng problema nyo. Kaya nga hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko eh. Paano ko mababayaran yung libu-libong utang ni tatay kung isa lang akong gasoline boy? Yung araw-araw kong ang sahod, hindi na makasurvive sa isang araw eh. E di subukan mo na lang umutang din para magbayad sa utang ng tatay mo. Eh di mas lalo na kaming nalubog sa utang niyan. Wala eh, yun lang yung naisip kong paraan eh. Ang hirap kasi ng problema nyo. Kung pwede lang sanang tularan si tatay na magtago na lang din ako. Pero di ko kayang iwan si nanay eh. Naaawa na rin ako sa kanya. Kapit ka lang pre. Sigurado namang giginhawa rin ang buhay nyo balang araw. Basta, laban lang. Papa Dudut, lumipas pa ang ilang buwan at hindi na talaga nagparamdam pa sa amin si tatay. Tumigil na rin kami sa paghahanap sa kanya dahil alam naming mahirap hanapin ang taong ayaw magpahanap. Dahil nga sa sunod-sunod na pangaharas sa amin ng mga debt collectors, ay napilitan kaming ibenta noon ang mga appliances sa bahay. Pati nga motor ko noon na ilang taong kong binayaran ay naibenta ko na rin para lamang mabawasan na mga utang ni tatay. Nasa punto na kami noon ng buhay namin na sobrang lugmok na kami, Papa Dudut. Hindi na rin kinaya noon ng panganay naming kapatid ang problema sa bahay, kaya naman mas pinili na lamang niyang bumukod at makipag-live-in sa kanyang boyfriend. Hindi ko rin naman maaasahan noon ang 2 ko pang kapatid dahil pareho pa silang walang trabaho at tambay lamang sa bahay. Tanging kami na lamang ni nanay noon ang magkatuwang para buhayin ang pamilya naming tinalikuran ng sarili naming padre di pamilya. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para kumita ng ekstrang pera. Naghanap ako ng sideline at pati sa gabi ay nagtatrabaho din po ako. Lahat ng pwedeng pagkakitaan ay pinatos ko. Pero kahit na anong pagod ang gawin ko noon, ay hindi pa rin talaga yon sapat para bayaran ang utang ni tatay. Para lamang ako nagtutulak ng isang malaking pader na kahit na anong paghihirap, ang gawin ko ay hindi man lamang ito gumagalaw. Hanggang sa isang araw, isang kaibigan ang nagalok sa akin ng isang trabaho na maaari raw akong makakuha ng easy money, Papa Dudut. Kakainin mo pa ba yan? Ha? Yang mami mo, uubusin mo pa ba? Kasi kung hindi na, ako na lang uubos. Kunin mo na. Ayun, salamat. Gutom pa ako eh. Mukhang problemado ka yata dyan ah. Araw-araw naman akong problemado eh. Kung sa bagay nga naman. May tanong ako sa'yo. Oh, ano yun? Kapag may nag-alok ba sa'yo ng easy money, tatanggapin mo? Depende. Anong easy money ba yan? Illegal ba yan? Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Magnanakaw ka ba? Mang-hold up? Kasi krimen yung mga yun. Hindi naman ako mananakit ng tao. Eh ano nga? Mamamakla ka. Maghahanap ka ng sugar mommy.
Medyo parang ganon. Sabihin mo na kasi kung anong klaseng easy money yan. Kilala mo si Gabriel, di ba? Oo, yung biglang yumaman ng walang dahilan. Tapos ayaw namang sabihin kung anong trabaho. Sa tingin ko may nag-i-sponsor dun eh. Kaya biglang nagkapera. Tingnan mo, may sarili na nga siyang sasakyan eh. Wala siyang sponsor, kundi nagbebenta siya ng videos online. Video? Anong video naman yung binibenta niya? Vlogger ba siya? Hindi. Gumagawa siya ng malalaswang video, tapos ibinibenta niya sa internet. Ah, oo. Alam ko na yun. Maraming ang ganyan sa internet ngayon. Yun ang trabaho niya? Oo. Yun din ang sinuggest niyang gawin ko kung desperado talaga akong magkapera. Kung video lang naman, wala naman sigurong masama dun. Talaga ba? Nag-aalangan kasi ako eh. Kesa naman magbenta ka ng laman, magbenta ka na lang din ng video. Kung yun talaga ang makakatulong sa'yo, bakit hindi? Paano ba ginagawa yun? Madali lang. Mag-perform ka lang sa harap ng camera. Tapos kapag gusto nilang panoorin yung buong video, kailangan nilang magbayad. Easy money nga talaga. Magandang lalaki ka naman. Maganda naman katawan mo. Kung gusto mong gawin yun para makatulong sa problema ng pamilya mo, gawin mo. Parang nakakahiya kasi. Pwede mo namang itago yung mukha mo eh, para hindi ka nila makilala. May mga napapanood din akong ganyan, nakatawan lang ang ipinapakita. Yung iba nga, naka-face mask eh. Ano? Papatusin ko na kaya to? Kung kaya mo namang gawin, bakit hindi? Kailangan mo ng pera ngayon eh. Wala na akong ibang choice eh. Ito na lang yung nakikita ko na pwedeng gawin. Pero paano mo ibebenta yung mga video mo? Saan mo ibebenta kung sakali? May website para dyan. Tutulungan daw naman ako ni Gabriel. Ipopromote daw niya yung mga video ko sa mga fans niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa ibang tao tong gagawin mo. Tikom ang bibig ko. Hindi rin kita huhusgahan. Kasi alam ko naman na gagawin mo lang to dahil sa kagaguhang ginawa sa inyo ng tatay mo. Salamat. Pero kapag yumaman ka, huwag mo akong kakalimutan ha. Si Raulo, kapag nabayaran ko na yung mga utang ni tatay, titigil din ako agad. Basta, good luck na lang. Hanggang suporta lang naman ang maitutulong ko sa'yo. Kasi parehas lang din naman tayong hikaw sa buhay. Malaking tulong na yun para sa akin na may natatakbuhan akong kaibigan. Papadudot, doon ko na nga po pinasok ang mundo ng online sex working. Nung una ay natatakot ako na bawat upload ko ng video ay may makikilala or makakakilala sa katawan ko. Napraning ako noon na baka malaman ng ibang tao ang ginagawa ko. Sa tulong naman ni Gabriel na matagal na sa ganong klase ng kalakaran ay nakahanap ako ng fans sa mga sumunod na buwan. Gamit ang katawan ay binalandra ko ang kabuuan nito sa internet, kapalit ng pera. Ang tawag nila sa ganong klase ng trabaho ay alter, na ngayon ko lamang nalaman na nagmula pala sa salitang alter ego kung saan ay gumagamit ng ibang pagkakakilanlan ng isang tao sa online world para hindi sila makilala sa totoong buhay. Kumbaga, iba ang buhay nila sa realidad at iba rin ang buhay nila online. Noon din ay isang persona ang binuo ko, base na rin sa pantasya ng mga customers ko. Hindi naglaon ay mabilis din ako nakapag-ipon ng parokyano, Papadudot. Hindi nga ako makapaniwala na ganon lang pala kadaling makakuha ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng adult videos. Cellphone at katawan lang ang naging puhunan ko. Para kong gumagawa noon ng sarili kong TV show kung saan ay buwan-buwan na nagbabayad ang mga fans ko para mag-subscribe at mapanood ang mga video ko na ina-upload ko araw-araw. Papadudod sa mga sumunod na buwan ay mas nadagdagan pa ang mga nanonood at nagbabayad sa akin hanggang sa unti-unti ko na ring nababayaran ang mga utang ng tatay ko. Okay na ako noon sa paggawa ng mga video. Pero nung nalaman ko ang mga tungkol sa collab ng mga alters ay mas nainganyo pa akong pasukin din ito, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mundong pinasok ko ay marami akong nalaman tungkol sa mga personal na pagnanasa ng iba't ibang mga tao.
May mga fans ako na mahilig sa paa. May mga fans naman ako na gustong-gusto akong makitang sumasayaw ng sexy. May mga personalized na videos din akong ginagawa na nagro-roleplay para bigyang buhay ang mga pantasya ng supporters ko. Lahat ng yon ay ginagawa ko sa pangalan ng pera. Hindi naglaon ay mas lumaki pa ang buwan ng kita ko. Pinatos ko na rin kasi noon ang mga indecent proposals na natatanggap ko lalo na sa mga mayayamang parokyano. Dahil doon ay nag-resign ako sa trabaho ko bilang gasoline boy at nag-focus na lamang ako sa paggawa ng mga videos. Noong tanungin ako ni nanay kung saan ko nakukuha ang mga perang ipinambabayad ko sa mga utang ni tatay, ay nagsinungaling na lamang ako na nakahanap ako ng mas magandang trabaho. Hindi na siya nagtanong pa simula noon at hinayaan na lamang niya akong kumita ng pera. Hanggang sa isang gabi ay nakatanggap ako ng isang message sa kapwa ko alter. Nagtatanong siya sa akin kung willing daw ba akong makipag-collab sa kanya. Papadudot ang collab na tinutukoy niya ay ang collaboration o pagsasama ng dalawang individual para gumawa ng isang proyekto. Kumbaga sa mga singer, dalawang mga awit ang magsasama para gumawa ng kanta. Ganon din sa amin ang collab kung saan ay dalawang sikat na alter ang magsasama sa isang video para sa pareho nilang fans. Isa ang pangalan ng alter na nag-message sa akin. Dahil interesado ako sa imbitasyon niyang yon, ay nagplano kaming magkita para pag-usapan ang mangyayaring collab sa pagitan naming dalawa. Excuse me, ikaw ba si Kiel? Ikaw lang yung nakasuot ng green na varsity jacket dito eh. Ako nga. Ikaw si Isa? Oo. Matangkad ka pala ha? Sa mga video mo kasi kung hindi ka nakaupo, lagi kang nakahiga. Teka, nakasubscribe ka sa akin? Oo. Na-curious ako sa'yo kasi maraming bumabangkit sa pangalan mo. May pa-poll kasi ako sa channel ko kung sinong alter ang gusto nila makakollab ko. Ikaw yung may maraming boto kaya pinanood ko yung mga video mo. Hanggang solo ka lang pala? Never mo pang na-try makipag-collab? Hindi pa eh. Natatakot ako makipagkita sa ibang alter. Tsaka mas safe na rin yung mag-isa lang ako. Mas marami kang makukuhang fans kapag nakipag-collab ka. Mas madidiscover ka ng ibang tao. Ayaw mo ba nun? May mga ilang nag-invite na rin sa akin noon na makipag-collab kaso puro lalaki. Hindi ako pumapatol sa lalaki kaya hinindihan ko sila. Ikaw lang ata yung unang babae na nag-message sa akin. Kaya pala nakipagkita ka kahit hindi ka naman nakikipag-collab. So, ibig bang sabihin nito, G ka? Ano ba? Paano bang gagawin natin? Gawin natin kung ano yung gusto mapanood ng fans. Kung ano yung ginagawa ng babae at lalaki sa kama, yun lang yun. Ang kaibahan lang, naka-video tayo. Paano yan? Hindi ako nagpapakita ng mukha eh. Baka makilala kasi ako ng ibang tao. Huwag kang mag-alala, pwede naman nating i-blur yung mukha mo eh. Pwede ka rin magsuot ng mask para masigurado. Wala ka bang ibang pagkakakilanlan? Kung may tattoo ka o balat sa katawan, pwede nating lagyan ng plaster yon kung sakali. Wala naman. Wala akong tattoo at balat. Okay, edi good. Magsuot ka na lang ng mask para hindi ka makilala ng mga tao. Ano, Gina? Paano naman yung hatian kung sakali? Walang hatian. Ipopost mo yung video natin sa channel mo. Ipopost ko rin yung sa akin sa channel ko. Sa iyo yung makukuha mong pera, akin naman yung sa akin. Basta ba tulungan mo ako mag-promote, tutulungan din kita mag-promote. Ganun lang. Ano, payag ka? O sige. Pero may condition ako ha. Ano yun? Kailangan mo muna magpa-test para malaman ko kung safe ka. Mahirap na. Baka may sakit ka pala na hindi mo alam, mahawaan mo pa ako. Sige, yun lang naman pala eh. Hindi bale, gagamit din naman tayo ng protection kaya safe na safe tayo. So, okay na. Wala nang bawian ha? Oo, sigurado na ako. Saan tayo magvi-video? Pwede ba sa inyo? Hindi pwede. Kasama ko mga kapatid at nanay ko sa bahay. Paano ka nakakagawa ng video? Kapag walang tao sa bahay o tuwing madaling araw. Okay. O sige. Sa apartment ko na lang natin gawin yung video.
Ikaw na lang ang pumunta doon. Teka, tigasan ka ba? Paranaque. Sisend ko sa iyo yung address ko mamaya. Kailan ka pala available? Anytime pwede naman ako. O sige, mag-set na lang ako ng schedule. Tapos message na lang kita. Gamitin na lang natin yung equipment ko sa bahay. Ako na rin mag-i-edit para mas maganda yung video. Ikaw ang bahala. Wala ka na bang ibang tanong? Alis na ako. Ayaw mo bang kumain na muna tayo? Next time na lang. Kailangan ko pa mag-prepare. May client ako mamaya. Okay, sige. Kung ganun wala na, kita-kits na lang? Okay, sige. Mag-ingat ka. Ikaw din. Papadudot ang aminin ko na unang kita ko pa lamang kay Isa ay na-turn on na kaagad ako sa kanya. Napakaganda niyang babae. Sobrang bango pa. Para siyang bulaklak na masarap pitasin. Maputi siya at maganda ang kanyang katawan. Para siyang sexy star na napapanood sa mga pelikula. Hindi ko yon inaasahan dahil dami account lamang ang ginagamit niya sa pagme-message sa akin noon. At wala itong ibang picture maliban sa isang cartoon character. Matapos nga ang pagkikita namin ni Isa ay nag-subscribe ako sa channel niya at pinanood ko ang mga video niya. Napaka-wild niya sa mga video niya. Taliwas na taliwas ito sa mga maamon niyang mukha na parang hindi makabasag pinggan. Ibang-iba siya noong nagkausap kami at noong nasa harap na siya ng kamera. Nagulat din ako sa dami ng subscribers niya. Bawat video niya ay umaabot ng libo-libong views. Ilang araw matapos ang pagkikita namin ay nag-set ng date si Isa para sa collab naming dalawa. Nagpunta ako sa apartment niya na studio type. Nagkalat sa paligid ang mga ring light at dalawang kamera. Doon ay nakita ko ang itim na sofa na laging present sa mga video niya. Maliban sa kama ay doon kasi niya karaniwang ginagawa ang mga video na ipinopost niya online. Bago kami gumawa ng video ay nag-live panoon si Isa kasama ako para i-announce ang upcoming collab naming dalawa sa kanyang mga fans. Noong time na yun ay sobrang dami ng taong nagpapadala sa kanya ng virtual gifts na pwedeng ipamalit sa pera. May mga request din ng fans nila na ginawa namin tulad ng kiss sa harapan ng kamera at kung ano-ano pa. Pagkatapos noon ay saka namin ginawa ang video na umabot ng halos 1 oras. Kumusta naman yung first collab experience mo? Okay naman. Nung una medyo kinakabahan ako kasi first time ko lang makipagtalik sa harap ng kamera. Pero kalaunan nakalimutan ko na rin na may kamerang nakatutok sa atin. Nagulat nga ako na nakatagal ka rin eh. Mahaba rin yung nagawa nating video ah. Ang hirap kayang magpigil. Pero sabi mo nga kailangan umabot ng at least 30 minutes para masulit ng mga tao yung bayad nila. Oo. Sila ang boss natin eh. At kung anong gusto nila mapanood, yun dapat ang i-perform natin. Sorry pala kung sa mukha mo tumama yung… Wala yun. Mas gusto nga nila eh. Alam mo, sa trabaho nating to, gustong gusto ng mga nanonood yung wild. Hindi kasi nila nagagawa yun sa totoong buhay. Kaya tayo ang gumagawa nun para sa kanila. So paano pala yun? Isasend mo na lang sa akin yung video para ma-post ko sa channel ko? Oo. Mag-i-edit muna ako, medyo matagal yun. Magpapadala din pala ako sa iyo ng mga clip na pang teaser para abangan nila yung video natin. O sige, abangan ko na lang yung ipapadala mong video. Isa, may tanong ako. Ano? Matagal ka na bang nag-a-alter? Halos 2 taon na rin. 2 taon na? So kung 24 ka na ngayon, 22 ka pa lang nagbe-video ka na? Oo. Pero paano ka naman napasok sa gantong klase ng trabaho? Dati akong waitress sa isang strip club. May mga customer ako noon na gusto ko makitang sumayaw din. Kailangan ko ng pera noon eh, kaya sinubukan ko. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Kaso, nagsara yung club na yun matapos ma-raid. Nawalan ako ng trabaho pero tinuloy ko yung pagbebenta ng laman. Tapos, na-discover ko yung pag-alter. Pinasok ko rin yun. Ganun pala. Eh ikaw, paano ka naman naging alter?
Maraming utang na iniwan yung tatay ko. Kailangan ko yung bayaran para matigil na sila sa pangahara sa nanay ko. May isang kaibigan na nagsuggest sa akin na magbenta ng video online kaya yun, pinatus ko rin. Halos pareho din pala tayo ng kwento. Wala namang ibang gagawa ng ganitong trabaho kung hindi dahil walang mapagkukunan ng pere. Hindi ah. May ilan na ako nakilala na gumagawa ng video kasi trip lang nila. Talaga? Oo. May naging boyfriend ako na gumagawa rin ng video. Kaso naghiwalay din kami. Bakit naman? Wala, nagkasawaan. Ngayon ba? May boyfriend ka ba ngayon? Wala, single ako. Pwede bang mag-apply? Kakakilala lang natin sa isa't isa, maniligaw ka na agad. Ang bilis mo rin ah. Na-inlove ako sa'yo agad eh. Hindi ko alam, basta nung unang kita pa lang natin, hindi ka na nawala sa isip ko. Talaga? Seryoso ka? Gusto mo talaga ako maging girlfriend? Bakit naman hindi? Sigurado ka ba dyan? Gusto mo maging girlfriend ang isang tulad ko? Wala namang masama ah. Marami ako nakakasamang lalaki halos gabi-gabi. Okay lang sa'yo yun? Naiintindihan ko naman na trabaho lang yung ginagawa mo eh. Pareho tayo ng ginagawa kaya maiintindihan kita. Iba ka rin ha? Yung ibang lalaki, kapag nalaman nila kung anong trabaho ko, umaayaw agad sila. Yung iba naman, gusto lang ako ma-experience kaya kunwari, nandiligaw sila. Iba ako sa kanila kasi nauna na kitang natikman. Okay, sige. Anong sige? Ligawan mo ko. Kapag nagustuhan kita, sasagutin kita. Talaga? Wala namang mawawala eh. At yun na nga po ang ginawa ko, Papa Dudut. Niligawan ko si Isa habang ginagawa yon ay nagpatuloy ang collaboration naming dalawa. Ilang videos pa ang ginawa namin dahil pumatok ang unang video na in-upload namin sa kanya-kanya naming channel. Hindi nga nagtagal ay sinagot din ako ni Isa at nakilala kaming dalawa bilang magkasintahang alter. Sobrang successful ng partnership namin noon sa puntong tumatanggap na kami noon ng live audience. 2 buhay ang meron kami noon. Ang buhay na normal na tao at ang buhay ng isang alter. Ipinakilala ko si Isa sa pamilya ko at hindi naman siya nakilala ng mga kapatid at nanay ko bilang babaeng nagbebenta ng videos online. Noong nagtagal ay lumipat ako sa apartment ni Isa at nagsama kaming dalawa. Unti-unti ay mas yumabong pa ang buhay naming dalawa. Nabayaran ko na rin ang mga utang ni tatay dahil sa trabaho namin yon. Ang sabi ko sa sarili ko noon, kapag bayad na ang utang ni tatay ay titigil na ako. Pero nasanay na ako sa buhay ko bilang isang alter. Kaya naisipan kong ituloy-tuloy na lamang ito. Maaring hindi gusto ng ibang tao ang trabaho namin ni Isa pero hindi namin ito maiiwan-iwan dahil ito na lamang ang nagbibigay sa amin ng magandang buhay. Pero kapalit ng malaking pera na natatanggap namin, Papa Dudut, sa ginagawa namin ay hindi ko po inaasahan. Na yun din pala ang sisira sa pinagsamahan namin ni Isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam kong nangako ako kay Isa na tatanggapin ko ng buo ang trabaho niya. Pero hindi ko alam na hindi ko rin pala ito mapaninindigan. Sobra kasing lumalim na ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya sa puntong nagsimula na akong magselos sa mga lalaking nakakasama niya. Kung ako ay hanggang video lang ang ginagawa ko, si Isa ay malawak ang trabaho niya. Maliban sa paggawa ng mga video ay nag-i-escort din siya. Sumasama siya sa mga lalaking binabayaran siya para sa isang gabing pang-aliw. Nung una ay natanggap ko naman ang trabahong yun ni Isa. Alam ko na gano'n na talaga ang ginagawa niya bago ko pa siya ligawan. Pero dumating ang relasyon namin sa puntong nawawala na siya ng oras para sa akin. Lagi siya noong nasa labas. Gabi-gabi siyang umaalis para makipagkita sa mga kliyente niya. Lagi siyang tutok sa cellphone niya para maghanap ng collab at tumanggap ng mga indecent proposal sa kanya, Papa Dudut. Para bang pakiramdam ko noon ay nawawala na ang init ng relasyon namin. Malimit na lang din kasi kami noong gumagawa ng video na magkasama. Nawala na ang intimacy sa pagitan naming dalawa at lumalim ang pagsasama namin.
Ang dating malalim na pagsasama ay unti-unting lumalamlam. Sinubukan kong ayusin ang relasyon namin at kinausap ko si Isa at inihayag ko sa kanya ang mga nararamdaman ko. Pati na rin ang pagkukulang niya bilang girlfriend ko. Kauwi mo lang? Oo. Nagising ba kita? Sorry. Anong oras na ba? Alas 6 na. Usog ka nga. Iidlip lang ako saglit bago ako umalis. Aalis ka ulit? Saan ka pupunta? Oo, aalis ako mamayang alas 9. May client ako sa Tagaytay. Pabiyahe ako na maaga kasi sasabay ako sa kakilala ko. Usog ka na, dali. Oh, dito ka. Tagaytay? Ang layo naman nun. Oo, sa Tagaytay. Medyo malaki to kaya hindi ko siya mahindian. Tsaka matagal ko ng fan yung client na to eh. Sunod-sunod yung racket mo ah. Magpahinga ka naman. Hindi na kita nakakasama rito sa bahay. Bukas wala akong trabaho. Masusolo mo ko, huwag kang mag-alala. Ay, nasanay na lang talaga ako. So bakit ka naman inabot ng alas 6 ngayon? Nag-request yung client ko eh. Sabahan ko raw siya mag-breakfast sa hotel nila bago ako umuwi. Sinamahan mo naman. Malamang, may ekstrang bayad yun eh. Sayang naman, tsaka libre na yung pagkain kaya pumayag na ako. Mabuti pa yung ibang tao na nakakasama mo sa pagkain. Samantalang ako na boyfriend mo, hindi mo man lang ako magawang saluhan. Sorry na, busy lang talaga. Ayaw mo bang tumigil na lang sa trabahong to? Okay naman na tayo eh. Maayos na buhay natin. May konting ipon na rin naman ako. Maghanap na lang tayo ng normal na trabaho. Akala ko ba naiintindihan mo tong trabaho kong to? Oo, naiintindihan ko naman. Pero ito na ba talaga yung gusto mong buhay? Ayaw mo bang bumuo ng panibago kasama ko? Ayaw mo bang lumagay na lang sa tahimik? Yan ba ang gusto mo mangyari kaya hindi ka na gumagawa ng video? Oo sana. Sige, gagawin ko yung gusto mo. Talaga? Oo. Kung gusto mong tumigil na ako sa ginagawa ko, gagawin ko. Hindi nga. Oo nga. Mahal kita eh. Kaya kung gusto mong tigilan ko na to, gagawin ko para sa'yo. Paano yung mga client mo? Tatapusin ko lang yung mga nakabook sa akin tapos magpapaalam na ako sa kanila. Salamat at naiintindihan mo ako. May gusto ka pa bang ibang sabihin na bumabagabag sa isip mo? Wala na. Okay. So kung titigil na tayo dito, ano magiging trabaho natin? Nakapagtapos ka naman, di ba? Sigurado ako mabilis ka lang makakuha ng trabaho. Ang totoo niya, naghahanap na nga ako ng trabaho ko eh. Talaga? Saan naman? Parang gusto ko maging virtual assistant. Sikat yun ngayon eh. Nag-try ako mag-apply last week. Kaya mo ba yun? Lahat naman natututunan eh. Mukhang maganda nga yun na trabaho. Balita ko malaki din ang kita dyan eh. Kaya nga ako nagkaroon ng interest dun eh. Sana pala rin. Sana nga. Basta, nandito lang ako para suportahan ka. Ikaw rin. Susuportahan din kita sa kung ano man ang gusto mong gawin. Okay, pag-iisipan ko muna kung saan trabaho ako lilipat. Pero sa ngayon inaantok na talaga ako. Matutulog muna ako ah. Sige, matutulog din ulit ako para may katabi ka. At katulad nga na napag-usapan namin ni Isa ay tinapos na lamang niya ang ibang booking niya at saka hindi na siya tumanggap ng bago. Nagpaalam kami sa mga fans namin at doon din ay tuluyan na naming tinalikuran ang buhay namin bilang alter. Dahil nahirapan ako maghanap ng trabaho ay naisipan namin ni Isa na magpatayo ng isang negosyo. Gamit ang ipon namin ay bumuo kami ng isang coffee shop na siyang naging source of income namin. Sa unang pagkakataon ay nakapamuhay kami ni Isa na parang normal na tao. Nakapag-focus kami sa isa't isa at nagpatibay sa relasyon namin yun. Dream come true para sa akin na makasama ko ang taong minamahal ko. Natutuwa ako na sabay naming binuo at binago ang buhay namin, Papa Dudut. Tumagal ang tahimik naming buhay ni Isa ng 1 taon. Maayos naman ang naging takbo ng relasyon namin.
Naging maganda rin ang outcome ng negosyo. Walang naging problema sa pagsasama naming dalawa. Hanggang sa isang araw ay nahuli ko na labang si Isa na may tinatago palang sekreto mula sa akin. Papa Dudut, hindi pala siya tumigil sa pagiging escort niya. Nabasa ko ang lahat ng mga convo niya sa kanyang kliyente nung hindi na niya na-log out ang account niya sa laptop na gamit namin. Lumubog ang puso ko noong nalaman kong patuloy pa rin palang nakikipagkita si Isa sa ibang lalaki. Nang gabing yon ay isang matinding away ang namagitan sa aming dalawa, Papa Dudut. Isa, paabot naman ng laptop dyan sa tabi mo. Mag-i-inventory lang ako. Heto. Ay, teka, sandali lang. Bakit? Wait lang, may aayusin lang ako dito sa laptop. Amin na, para matapos ko na tong ginagawa ko. Sandali. Ano bang ginagawa mo dyan? Nagla-logout ka sa account mo, no? Ha? Ang sabi ko, yung dummy account mo, nalimutan mo yatang i-logout. Nakita mo? Oo. Nabasa ko rin lahat ng conversation mo nitong nagdaang linggo. Kiel. So hindi ka pa rin talaga tumigil? Nagbebenta ka pa rin ng katawan hanggang ngayon? Kailangan natin ng pera eh. Anong kailangan? May negosyo na tayo na pinagkukunan ng pera. Bakit kailangan mo pang magbenta ng laman? Kailangan ba talaga natin ng pera o kailangan mo ng pera? Para sa atin din naman tong ginagawa ko eh. Ha? Paano? Anong paano? Mahal ang renta natin dito sa apartment. Simula nung mag-decide kang lumipat tayo. Mahal din ang renta ng pwesto ng coffee shop natin. Marami akong luho, marami ka ring luho. Sa tingin mo kasya yung sales natin kada buwan na nagmumula sa shop? Hindi! Anong pinagsasabi mo? Pinapalabas mo ba na ikaw ang bumubuhay sa atin, ganon? Na yung pagiging escort mo, yun na nagbabayad sa mga gastusin natin? Totoo naman eh. Eh di sana sinabi mo sa akin na hindi sapat yung coffee shop para sa gastusin natin. Para nakapaghanap ako ng maayos na trabaho. Hindi yung babalik ka na lang sa dati mong gawi. Wala na tayong magagawa, nangyari na. May magagawa pa tayo. Pwede kang tumigil sa ginagawa mo. Isa naman. Akala ko bang okay na tayo? Akala ko ba tapos na tayo sa buhay na yan? Tapos malalaman ko, nakikipagkita ka pa rin pala sa iba't ibang lalaki? Marami akong pangangailangan. At kailangan ko ng pera para matustusan yung mga pangangailangan kong yun. Ibig sabihin ayaw mo talagang tumigil? Ayoko. Magalit ka na kung magalit. Itutuloy ko tong ginagawa ko dahil dito ako nakakakuha ng pera. Tatapatin na kita. Hindi sapat tong buhay natin na to. Hindi ako satisfied sa buhay na binibigay mo, kaya ako na ang gumawa ng paraan. Mas mahalaga yung mga pangangailangan mo kaysa sa relasyon natin? Kaysa sa akin? Oo, yun ang totoo. So kaya mo akong iwan para sa trabaho mong yan? Huwag mo akong papiliin, Kiel. Hindi pwede. Kailangan mong mamili. Ako o yung trabaho mo? Kiel, Isa, ako o yung trabaho mo? Alin ang pipiliin mo? yung trabaho ko. Ito ang gusto ko. Wow! Ganon-ganon na lang? Kaya mo akong iwan para sa pansariling interes mo? Pinapili mo ko eh. Kaya pinili ko yung mas gusto ko. Kiel, totoong buhay to. Hindi drama na pwedeng dayain dahil lang mahal natin ang isa't isa. Sorry, pero hindi ko kaya maghirap kung alam kong kaya ko namang i-provide yung mga pangangailangan ko. Ibang klase ka. Paano mo nasasabi itong mga bagay na to? Ikaw ang nagsimula nito kaya wag mo kong sisihin. Isa lang naman ang solusyon sa problema nating to. Para masalba tong relasyon natin, tanggapin mo kung ano ako. Yun lang yun. Hindi. Kung hindi mo kayang magbago para sa akin, para sa relasyon natin, wala nang rason para isalba pa tong pagsasama na to. Kung mas mahalaga ang trabaho mo kaysa sa akin, hindi ko na ipaglalaban to. Bibitawan mo ako? Sige. Sana maging masaya ka sa ginagawa mo. Kiel, sandali! Huwag kang umalis, Kiel! Papa Dudut, siguro nga'y hindi kami para sa isa't isa ni Isa. Hindi kami nakatadhanang dalawa na magsama. Magkaiba kami ng gusto, magkaiba kami ng hangarin sa buhay. Mas mahal niya ang trabaho niya, mas mahal ko siya.
Yon ang pinagkaiba naming dalawa. Pero hindi ko rin hahayaang saktan ko ang sarili ko. Hindi ko kayang gabi-gabing nag-iisip kung sino ang lalaking kasama ng girlfriend ko. Kung hindi niya kayang bitawan ang trabaho niya, ako na lamang ang bumitaw sa kanya. Ilang linggong lumipas ay desidido pa rin talaga si Isa na ipagpatuloy ang dati niyang buhay. Kaya naman ako na mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Bumalik ako sa pamilya ko. Iniwan ko sa kanyang apartment namin at binayaran ko na lamang siya para masolo ko ang coffee shop na pinatayo namin. Simula noon ay hindi na muli kaming nag-usap pa. Alam kong malaki ang naitulong sa akin ng pagiging alter ko. Nabago nito ang buhay ko pero ng mga panahong yon ay gusto kong manggaling naman ngayon ng perang nakukuha ko sa bagay na hindi ko ikinakahiya. Nagpursigi ako at ipinagpatuloy ko ang nasimulan kong negosyo. Nag-ipon ako ng pera at binuo kong muli ang sarili ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na ako sa buhay ko kasama ang sarili kong pamilya. May isa na po akong anak sa ngayon. Ang huling balita ko kay Isa ay isa na raw siyang kabit ng matandang politiko. Hindi ko alam kung gaano katotoo ang balitang yon, pero hindi ko na rin po ito masyadong binigyan ng atensyon. Samantala, ang buhay ko bilang alter noon ay tuluyan ko nang ibinaon sa limot. Hanggang ngayon ay nananatiling sekreto ang parte ng buhay kong yon na dadalhin ko na hanggang sa aking kamatayan. Dito na po nagtatapos ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sa inyong mga tagapakinig sa inyong programa sa pagpili ng aking sulat. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Kiel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Ang isip natin ang isa sa mga pinakamahalagang meron tayo. Maraming trabaho ang isip at madalas ay nakadepende na tayo rito. Ikaw, kabarangay, gaano mo kadalas pinapahalagahan ang iyong isipan? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Megan, lagpas na sa 30 ang edad. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kaganapang nagpabago sa buhay namin ng asawa kong si Lander. Maaga kong naging asawa si Lander. 20 years old lamang kami nang maisipan naming magpakasal. Hindi namin yon sinabi sa mga magulang namin, lalo't kakagraduate lang namin sa college noon. Magkabatch kasi kami at parehas kami ng mga pinasukang paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo. Hindi lang yon. Magkaharap din ang bahay namin, naging childhood friends kami. Bata pa lamang kami ay pinapares na kami sa isa't isa. Bagay daw kami, pareho kaming singkit at maputi. Kahit sa mga kasalan kami lagi ang magkapares. Mula sa pagiging flower girl at ring bearer hanggang sa maging opisyal na kaming abay sa kasal ay kami pa rin ang pinagpapares. Laging pinapakita sa amin ng mga kakilala namin ang kilig nila sa tuwing magkasama kami sa okasyon. Parang pinares na talaga kami sa isa't isa. Ako ang unang nagkagusto sa amin ni Lander. Grade 6 ako nung nagka-crush ako sa kanya. Sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto sa kanya, Papa Dudut? Mabait na tapos ay matalino pa. Lagi niya akong pinapakopya ng assignment, lalo't tamad at medyo mahina ang utak ko. Siya rin ang pinapakiusapan ng magulang ko para turuan ako sa math.
Akala ko nga ay hindi na siya magkakagusto sa akin hanggang sa isang araw ay umami na siya. Second year college kami noong niligawan niya ako. Hindi ko naman pinatagal pa ang panliligaw niya at agad siyang sinagot. Alam kong siya ang gusto kong makasama noon kahit sabihin pang bata pa kami para magdesisyon. Pinatunayan naming wala sa edad ang forever. Kaya nung 20 years old kami ay nagpakasal na kami, Papa Dudut. Minsan pinag-usapan muli namin ang mapangahas na desisyong yon na nagpabago ng buhay namin, Papa Dudut. Naalala ko, nakasuot lang ako ng puting PE t-shirt tapos jogging pants na blue nung kinasal tayo. Ako nga naninilaw na yung puting t-shirt na suot ko nun. Tapos may butas pa sa balikat. Amoy inihaw ka pa nga nun. Kasalanan ko ba? Nagpabili ka ng barbecue 10 minutes bago ang kasal natin. Kasalanan ko ba kung nag-crave ako ng taba ng baboy? Nagpanggap kang naglilihi nun para lang bilhan kita ng barbecue. Para siguradong bibilan mo ako ng barbecue. Nagka-trust issues ako sa iyo ron ha? Hindi ko naman na inulit. Sobrang kabado lang yata ako nun kaya ang tumaas yung cravings ko. Ako rin naman sobrang kabado. Kaya mabilis mo lang ako nauto para bilhan ka ng barbecue. May naalala ako. Ano? Nung sinabi na natin sa mga magulang natin na kasal na tayo. Ay oo, grabe yun. Ilang beses na pabanyo si mama sa sobrang pagka-tense. Ganun talaga yung mama mo, no? Kapag nagugulat, bigla na lang kukulo yung tiyan. Oo, biglang magkakaroon ng diarrhea. Si nanay naman parang manok na paikot-ikot sa sala. Kulang na lang tukain niya yung ulo ko sa inis. Masisisi ba natin sila? After 3 years lang natin sinabi sa kanilang kasal na tayo. Grabe yung 3 taon na pagtatago natin. Yung tipong hinihintay natin silang makatulog lahat tsaka ako pupunta sa kwarto mo para tabi tayo matulog. Tapos maaga akong gigising para bumalik sa bahay namin. 3 taon nating ginawa yun. Hindi ko alam kung paano natin nailihim yun ng ganun katagal. Hindi ko naman pinagsisihan na tinago natin. Kasi kahit papano, na-enjoy natin ang tayong dalawa lang yung maliit na mundo na binuo natin. Maliit na mundo na binuo natin. Ikaw talaga? Alam mo namang mapaglaro ako sa salita. Joke lang naman yun. Gusto ko nga yung pagiging mapaglaro mo sa salita Naalala mo pa ba nung nililigawan mo pa lang ako? Diba nga, lagi mo akong ginagawa nun ng tula. Tuwing wala akong klase, hinihiram mo lagi yung notebook ko. Magugulat na lang ako, may mga tula ka na palang sinulat sa huling page ng notebook ko. Kasi naman kahit nasa klase ako, ikaw pa rin yung laman lagi ng isip ko. Kaya para hindi naman sayang, dinadaan ko na lang sa pagsusulat ng tula yung nararamdaman ko. Diyan! Diyan mo ako nadali Ang galing mo sa salita. Bolero. Hindi bolero yon. Expressive lang akong tao. Kaya nga mas lalo ako na-fall sa'yo Mahigit 1 dekada na tayo pero kapag naalala ko kung paano mo ako niligawan at inalagaan noon, kinikilig pa rin ako. Nililigawan at inaalagaan pa rin naman kita ngayon Hindi past tense yun. Ayan yung hindi nakakakilig sa'yo nang kukorek ka ng grammar. Hindi grammar mong kinokorek ko ron. Ikaw talaga. Gusto ko lang i-correct na hanggang ngayon, tuloy pa rin ang panliligaw at pag-aalaga ko sa'yo. Hindi ba yan magiging past tense? Present at future tense lang. Sigurado ako. Tara na nga muna sa kwarto. Idlip tayo. Iidlip ba talaga? Ilang beses mo na akong biniktima riyan. Idlip kunwari tapos maya-maya. Shh! Huwag mo sirain yung mood ko. Tara, idlip na kasi tayo. Sa mahigit 1 dekada naming pagsasama, wala na nga akong ibang mahihiling pa. Parang sobra pa nga ang ibinigay ng Diyos sa akin na pag-ibig. Parang binuhos na sa akin lahat ng pwedeng iregalo sa iba. Kaya araw-araw ay walang palyang inugali ko na talaga ang magpasalamat sa Diyos. Hindi lahat ay pwedeng makatisod ng katulad ni Lander. Kaya naman para hindi na siya makawala, inayos ko rin ang sarili ko. Aaminin kong marami akong ugaling hindi maganda, lalo na noong bata pa lamang ako. Pero inaral kong tanggalin ang mga yon sa sistema ko para hindi makaapekto sa relasyon namin ni Lander.
Nagawa ko naman, Papa Dudut. Ganon pala talaga kapag nagmamahal ka. Kusa mong inaayos ang pwedeng makasira sa relasyon ninyong dalawa. Hindi ko naman sinasabing perpekto na ang relasyon namin. May mga hindi rin kami napagkakasunduan. Mga bagay kaming napag-aawayan. Pero pinipili naming bumalik sa isa't isa bago matapos ang araw. Yun ang pinag-uusapan namin ni Lander. Hindi kami papayag na matapos ang araw na hindi kami payapang magkatabi sa kahaba. Yun marahil ang sikreto kung bakit kami umabot sa mahigit 1 dekadang pagsasama. Hanggang isang araw ay nasubok ang relasyon namin dahil lang sa isang maliit na bagay. Maliit na problema lang noong simula. Pero dahil malaki ang pinag-ugatan ay lumalayon sa mga sumunod na araw. Sa ngayon ay gusto ko lang munang ibahagi sa inyo ang maliit na problemang pinagsimulan ng lahat. Nangyari ito nang makalimutan ni Lander ang aming anibersaryo. Nakakagulat yon sa parte ko dahil sa aming dalawa ay siya lagi ang nakakaalala ng mga bagay na ganon. Megan, tumawag ang kuya mo kanina. Dadaan daw sila ng pamangkin mo rito bukas. Para saan daw? I-interviewin ka raw ng pamangkin mo tungkol sa trabaho mo. Assignment daw nila. Hala, ang late naman nilang nagsabi. Late din daw kasi naalala ng pamangkin mo na may assignment siya. Anong oras daw ba dadaan bukas? Hapon na raw. Teka nga, tatawagan ko. Hindi ako pwede bukas. Bakit naman hindi? Day off mo naman. Ha? Hindi mo maalala? Ang alin? Alam ko na to. Nagpapanggap kang hindi mo alam kasi may sorpresa ka para sa akin. Naks naman. Consistent ka talaga sa pagiging creative sa relasyon natin. Hindi kita maintindihan. Ano pinagsasabi mo? Hoy, lumang linya na yan. Nagamit mo na yan sa akin nung first year wedding anniversary natin. Kunwari nakalimutan mo pero may pasabog ka pala. Anniversary natin? Pasensya ka na kung nabuking kita. Sige, ganito na lang. Kunwari wala akong alam. Masusurprise pa rin ako, promise. Megan. Mauna na muna ako sa regalo ko sa'yo para sa anniversary natin bukas. Bumili ako ng 5 boxer shorts mo at pinaprint ko ron ang mukha ko. Para sa tuwing huhubarin mong pantalon mo, maaalala mo ako. Pwede na ba akong first runner-up sa pagiging creative? Anniversary natin bukas? Nakalimutan mo? Hindi dapat. Kaya nga, sa ating dalawa, ikaw tong lagi nakakaalala sa mga special na araw natin. Diyos ka, pinagtitripan mo ako eh. Imposibleng hindi mo maalala ang anniversary natin. Ikaw pa ba? Duda ako. Hindi ko talaga naalala. Hindi to prank? Megan, seryoso ako. Nakalimutan ko. Paano hindi mo maaalala? Last month lang bukang bibig mo yung anniversary natin. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na nakalimutan mo? Siguro kasi ang dami lang ginagawa sa office. Alam mo namang taga-schedule ako lagi ng mga ganap sa amin. Kaya siguro naghalo-halo na yung mga petsa sa utak ko. Taga-schedule ka pa rin naman ng mga ganap sa opisina niyo last year, pero bakit naalala mo nun? Hindi ko alam. I'm sorry. Babawi ako. May kalahating araw pa ako para planuhin yung anniversary date natin bukas. So sorpresahin kita bukas. Hindi mo na ako kailangang sorpresahin bukas. Ngayon pa lang na-surprise mo na ako. Talaga ba, Lander, ikaw? Makakalimot sa anniversary natin? May unang mantsa ka na sa akin. Hindi ko naman sinasadyang makalimot. Oh, bakit galit ka? Hindi naman ako nagre-reklamo Nabigla lang ako. Pero ayos na yon. Mahaba pa ang araw para makapag-isip tayo ng gagawin para bukas. Tatawagan ko lang si Kuya para i-move yung interview ng pamangkin ko. Bakit hindi ko naalala? Lander, okay na yun. Ano ka ba? Walang kaso. Marami ka lang talagang ginagawa sa office nyo. Hayaan mo na. Paanong hahayaan? Perfect akong karelasyon. Hindi ako ganito. Naalala ko lahat ng importanteng araw natin. Hindi ako to. May mali. Uy, Lander, sinabi ko namang ayos lang Nangyayari talaga ang ganito. Ako nga, diba? Sabi mo sa akin kung ilang beses na ako nakalimot sa anniversary natin. Hindi ko na maalala. Tingnan mo na, hindi mo na maalala kasi ilang beses na ako nakalimot. Kaya hayaan mo na yun. Kumpara sa akin, mas anghel ka pa rin sa relasyon natin. Happy anniversary para bukas!
kahit sinabi kong okay lang kung nakalimot man siya sa anniversary namin ay parang hindi pa rin yon matanggap ni Lander. Tahimik siya buong araw at hindi ako iniimik at madalas ay nasa sulok lamang at parang may iniisip. Hinayaan ko na lamang siya at naisip ko na masama lang ang loob niya dahil first honor siya lagi sa pag-alala sa anniversary namin. Nasaktan siguro ang pride niya bilang romantikong klase ng tao. Sa totoo lang ay hindi ko man maamin sa kanya ay medyo nagtampo naman ako na hindi niya naalala ang anniversary namin. Lalo't yun ang unang beses. Pero hindi ko na yon sinabi sa kanya dahil nakita ko ng sobrang masama na ang loob niya. Ayoko nang dumagdag. Gusto ko naman na maging maayos ang anniversary namin. Habang hindi niya ako kinakausap ay naglista ako ng mga pwede naming gawin. Yun ang unang beses na ginawa ko yon dahil mula una ay si Lander na ang nagpaplano lahat ng gagawin namin sa anniversary. Planchado niya ang lahat. Naisip kong ipagdiwang na lang namin ang anniversary namin sa kanto kung saan ay may nagbebenta ng barbecue para pwede naming balikan ang kaganapan sa kasal namin. Noong time na pinabili ko siya ng barbecue 10 minutes ago bago ang kasal namin. Pwede na yon, natuwa ko roon. Tinawagan ko ang kuya ko at pinaliwanag sa kanya na anniversary namin ni Lander kinabukasan kaya hindi ko magagawa ang interview para sa pamangkin ko. Kaya dumaan na lamang sila noong araw na yun sa bahay bago magdilim para sa interview. Hindi na nakiharap si Lander sa kuya at pamangkin ko. Nagkulong lamang siya sa kwarto. Hinanap nga siya ni kuya para mag-beer habang hinihintay kaming matapos ng pamangkin ko sa interview. Pero sinabi ko na lamang na masama ang pakiramdam. Pagkatapos ng interview ay pinuntahan ko na si Lander sa kwarto para sabihin sa kanya ang plano para sa anniversary namin, Papa Dudut. Excited pa akong sinabi. Pero ang makukuha ko lang na sagot mula sa kanya ay ayaw daw niyang mag-celebrate ng anniversary namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula nung nakalimutan ni Lander ang anniversary namin ay parang may mga nagbago na sa kanya. Hindi ko naman yun direktang sinabi sa kanya at naging sensitive na rin kasi siya at natatakot ako na may masabi akong hindi niya magustuhan. Ayokong nag-aaway kami ni Lander. Gusto kong payapa lang lagi ang relasyon naming dalawa. Alam kong hindi naman maiiwasan ang away at hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Pero para sa akin ay gusto kong iwasan ito, Papa Dudut. Napadalas ang pag-oobserba ko kay Lander at hindi naman niya yon napuna. Tahimik ko lang siyang pinagmamasdan sa tuwing nasa bahay siya. Alam ko kasi na parang may mali pero hindi ko maituro kung ano yung mali. Naging madalas na kasi ang pagiging makakalimutin niya. Alam ko rin na normal na makalimot ang isang tao kapag sobra na ang mga iniisip niya. Lalo na sa lagay ni Lander na naparami ang trabaho sa kanilang opisina mula noong na-promote siya. Mga simpleng bagay lang naman ang nakakalimutan madalas ni Lander. Mula sa susi ng bahay hanggang sa ID nito sa opisina. Kaya ilang beses siyang bumabalik sa bahay para kunin ang mga naiiwanan niya. Pansin kong naiinis na siya sa pagiging makakalimutin niya pero pilit niyang kinakalma ang sarili niya. Kaya ang ginagawa ko na lamang ay pasimple ko na lamang na chinecheck ang mga gamit niya sa bag bago siya umalis. Pero pasimple lang to ha. Kasi nung minsang nahuli niya akong pinapaalala ang mga gamit niya ay nagalit siya sa akin. Paano pa kaya kapag nahuli niya akong chinecheck ang bag niya, hindi ba? Mula nang chineck ko ang mga gamit niya ay hindi na siya bumalik muli sa bahay para balikan kung may nakakalimutan siya. Naging maayos na rin ang mood niya. Hanggang isang araw ay nakalimutan kong i-check ang bag niya dahil naging busy ako sa pagtawag sa akin ng kapatid ko. Nakaalis na si Lander at hindi ko na-check ang bag niya. Makalipas ang ilang minuto ay humahango siyang bumalik ng bahay, Papa Dudut.
Lander? Bakit bumalik ka? May naiwan ako. Susi, wallet, ID? Cellphone ko. Alam mo, kagabi ko pa hindi nakita yung cellphone mo. Hawak ko yun kagabi. Sure ka ba? Kasi pag uwi natin kagabi mula sa bahay ng ate Steffi mo, hindi ka na naglabas ng cellphone eh. Anong oras tayo umuwi kagabi? Hindi mo na maalala? Magtatanong ba ako kung alam ko? Huwag kang magalit. Nagtataka lang naman ako. Bago mag alas 8 ng gabi nakauwi na tayo. Hawak ko talaga yung cellphone ko kagabi. Hindi talaga eh. Nagtataka nga ako kung bakit hindi ka pa rin nag-online game sa cellphone mo pagka uwi natin. Naisip ko, napagod ka lang. Ganun naman pala. Bakit di mo man lang sinabi sa akin to? Hindi ko naman alam. Akala ko ayaw mo lang mag-cellphone. Asa na ngayon yung cellphone ko? Teka, at tatawagan ko. Naka-silent ba yung cellphone mo? Hindi ko tanda. Teka. Nagre-ring naman. Asan kaya yun? Wala naman tumutunog dito. Baka naka-silent. Ay, teka, may sumagot. Hello? Ate Steffi? Nasa inyo pala yung cellphone ni Lander? Kanina pa kasi niya hinahanap eh. Ngayon ko lang din nakita. Nagulat ako na may nagre-ring dito sa sofa. Hindi ba niya napansin kagabi na wala siyang gamit na cellphone? Hindi ate, pagod na kasi siya kagabi. Hindi na niya napansin na naiwan na pala niya dyan yung cellphone niya. Idadaan ko na lang mamaya sa opisina niya. Malapit lang naman ako ron. Pakisabi na lang ha. Sige ate, thank you. Bye. Safe yung cellphone mo. Nakita ni ate Steffi mo sa sofa nila. Ay, salamat. Akala ko kung naiwan na natin sa taxi kagabi. Idadaan daw niya mamaya sa opisina niyo. Opisina? Oo, malapit lang naman yung bahay ng ate Steffi mo sa office niyo, di ba? Bakit siya dadaan dun? Bakit hindi na lang dito sa bahay? Aalis ka rin naman ngayon at papasok sa opisina niyo. Mas magandang dun na lang. Tsaka umalis ka na bago ka pa maabutan ng traffic. Dali na. Bakit ako pupunta sa opisina ngayon? Lander, may work ka ngayon. Lunes ngayon. Di ba Sabado pa lang? Tsaka pupunta tayo ngayon sa bahay ng kuya mo, di ba? Makiki-birthday sa pamangkin mo? Gumaya ka na. Hindi tayo pupunta sa bahay ng kuya ko, Lander. Bakit? Kasi tapos na yung birthday ng pamangkin ko. 2 weeks ago na. Umasim ang itsura ni Lander sa huling sinabi ko. Hindi siya sumagot. Naupo na lamang siya at humingi ng isang baso ng tubig. Agad naman akong sumunod sa kanya at maski ako ay nababahala na sa ipinapakita ni Lander. Paano niyang nakalimutan ang cellphone niya? Mas malaki pa nga ang tsansang ako ang makalimot ng cellphone sa bahay ng ate Steffi niya. Hindi nawawala ang cellphone sa palad ni Lander. Doon ako sigurado. Mahilig kasi siya sa online games at panayang check niya sa GC, sa trabaho niya at sa kanyang email. Workaholic si Lander at nakasalalay sa kanyang cellphone ang trabaho niya. Hindi niya yon mabitawan kahit minsan. Kaya nga lahat ng pangbahay niya laging may bulsa para masiguradong hindi mawawala sa tabi niya ang kanyang cellphone. Yun ang unang pagkakataon na nakalimutan niya ang cellphone niya. Nakapagtatakang mula noong nakaraang gabi hanggang kinabukasan ay hindi man lang niya naalala ang cellphone niya. Pagkabot ko sa kanya ng isang basong tubig ay agad niyang ininom yun. Inubos ng mabilisan at nang mailapag na niya sa mesa ay agad siyang lumabas ng bahay at nagmadali na para pumunta ng opisina. Nabahala ako sa kanya lalo't magulo ang isipan niya at wala siyang cellphone na magagamit para makontak ko siya. Kailangan ko siyang makumusta. Kaya naman minessage ko ang katrabaho niya para pabantayan. Hindi ko naman sinabi sa katrabaho niya ang kadahilanan. Umuo na lamang at in-update ako kaagad nang makarating na si Lander sa opisina. Mga kabarangay, kahit sino ang ilagay sa posisyon ko ay siguradong mababahala rin kayo. Hindi na nag-improve ang kalagayan ni Lander. Noong mga sumunod na araw ay ganon pa rin. Naging normal na sa kanya ang pagiging makakalimutin. Maski ako ay nadadala na ng stress dahil doon. Para ma-relax ay nagplano kaming mag-out of town. Isang linggo kaming nag-prepare para doon at nung sumapit ng mismong araw ng pag-alis namin ay biglang nakalimot muli si Lander. Papa Dudut.
Mabuti naman at nagising ka na. Ha? Ganitong oras naman ang gising ko ah. Alam mo, maligo ka na lang. Andito na maya-maya lang yung van na maghahatid sa atin sa resort. Van? Resort? Hala ka, Lander. Naguguluhan ako. Anong meron ngayon? Lander, nag-empake lang tayo kagabi ng idadala para sa out of town natin. Hindi ka sana nagbibiro ngayon. Maligo ka na, please. Anong out of town? Pupunta tayo sa resort sa Batangas. Last week pa natin to pinag-usapan. Pinag-usapan din natin to kagabi bago tayo matulog. Nag-iimbento ka. Paanong meron tayong pinag-usapan maaga akong natulog kagabi? Sino kausap mo? Imposibleng makalimutan mo to, Lander. Wala akong makakalimutan kasi wala namang napag-usapan. Meron! Alam mo, kulang ka ata sa tulog. Magpahinga ka muna. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Ako nga dapat magtaka sa'yo eh. Hindi ko na alam ang nangyayari sa'yo. Bakit ako? Ikaw to nagdedelulo na may out of town tayo. Hala, Lander. Ayoko nakikipagtalo sa'yo. Mamaya na natin pag-usapan to kasi parating na yung van na susundo sa atin. Kaya please, maligo ka na. Hindi, kailangan nating maayos to. Naguguluhan na ako eh. Parehas lang tayo pero maniwala ka sa akin. Nasa tamang pag-iisip ako. Parang sinasabi mong ako yung wala sa tamang pag-iisip ngayon. Ganito na lang ah. I-chat mo yung boss mo o kung sino mang katrabaho mo na nakakaalam sa leave mo. Hindi ako naka-leave sa trabaho. Marami akong kailangan asikasuhing schedule ng mga import. Bawal mag-leave sa amin dahil Hell Week ngayon. Nag-leave ka, Lander! Last week mo pa inasikaso yun, i-check mong email mo! Talaga? I-check ko ngayon. Papatunayan ko sa'yo na... Naka-leave ako? Naka-leave ako. Paano nangyari to? Sabi ko naman sa'yo eh, maligo ka na. Paano... Okay lang yun. Mamaya na lang natin pag-usapan kasi naghahabol na tayo ng oras. Dali na. Paano ako nakapag-leave nang hindi ko maalala? At paano pumayag ako na mag-out of town? Hindi kasi pwede yun. Marami akong kailangan gawin sa trabaho ngayon. Kaya imposibleng pumayag ako na magbakasyon tayo. Napag-usapan na natin to last week. Ikaw pa nga itong nagsuggest na magbakasyon tayo kasi parang na-overwhelm ka na sa dami ng trabaho mo. Kaya napapadalas yung pagiging makakalimutin mo, di ba? Dahil stress sa trabaho. Wala akong maalalang ganyan. Huwag mo namang paguluhin lalo ang utak ko, Megan. Hindi ko pinapagulo. Nililinaw ko pa nga, 'di ba? Tingnan mo 'tong nangyayari ngayon. Kagabi lang ang saya mo habang nag-e-empake tayo tapos nakalimutan mo na ngayon ang lahat? Aalis muna ako. Saan ka pupunta? Parating na yung van. Doon muna ako kina Ate Steffi. Sorry pero naguguluhan na ako sa'yo. Papadudot kinuha lang ni Lander ang cellphone at wallet niya. Saka siya nagmamadaling lumabas ng bahay. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko na siya nagawang pigilan pa. Siguro'y nabigla na lang din ako at nagalit. Sumabog na rin ako noon kahit sabihin pang sinubukan kong magpasensya. Wala akong nagawa kundi ang maupo sa sulok at hintaying dumating ang van. Sumama man o hindi si Lander ay itutuloy ko pa rin ang pagbabakasyon. Kailangan ko yon, lalo't hindi ko na alam kung paano haharapin ang mga pagbabago ni Lander. Nang dumating ang van ay dinampot ko na lamang ang bag namin ni Lander. Sumakay na ako kaagad kahit hindi ko alam kung mag-e-enjoy o marerelax pa ako sa bakasyon na yon, lalo't hindi ko kasama si Lander. At ang masakla pa, nagkaroon pa kami ng pagtatalo. Pero kahit na ganoon ay umaasa pa rin ako na baka kapag nakahinga at nakabalik na siya sa maayos na pag-iisip ay susunod siya sa akin sa resort. Pero hindi niya ginawa. Hindi nagparamdam si Lander sa akin kahit noong nakarating na ako sa resort. Panayang tingin ko noon sa cellphone ko at umaasa akong makakatanggap ng message sa kanya na on the way na siya sa resort pero wala akong natanggap. Hindi rin siya naka-online sa mga social media accounts niya. Gustuhin ko man siyang kumustahin pero mas nangibabaw ang tampo para sa akin. Ginawa ko naman ang lahat para maging maayos ang kalagayan niya pero bakit parang ako pa itong napapasama? Sa 3 araw na nasa resort ako ay hindi nagparamdam si Lander. Katabi ko lang noon ang bag niya sa kama. Hindi rin ako lumalabas ng hotel room dahil nawala na ako ng gana. Nakakulong lamang ako at panayang check ko sa social media accounts niya. Kahit nagtatampo ay nagwo-worry pa rin ako para sa kanya, lalo na sa kalagayan niya. Hindi na ako nakatiis pa,
nagchat ako sa kanya ng sorry. Sinin niya ang mensahe ko at doon ako naiyak. At muling nahiga sa kama habang yakap ang bag niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagbalik ko ng bahay after ng out of town ko ay nadatnan ko si Lander sa kwarto. Nalaman ko na bumalik din siya ng bahay noong araw na umalis ako. Nagkulong lamang din siya sa kwarto namin tulad ng pagkulong ko sa kwarto ng hotel. Hindi na kami nagtalo at parehas kaming nagpakumbaba. Niyakap niya ako nang sumumpa ako sa kama. Natahimik kami ng ilang sandali at nang komportable na kaming muli sa isa't isa ay nag-usap na kami. Mahinahon kong pinaliwanag sa kanya ang mga napapansin ko at mga nangyayari. Nakinig naman siya kahit pansin ko sa mga mata niya ang pagkalito. Alam kong may parte pa rin sa puso niya na ayaw paniwalaan ang mga sinasabi ko. May mga pasimple kasi siyang sagot na parang ako yung hindi nagsasabi ng totoo. Pero ayoko namang patulan pa yon. Ayoko talagang nag-aaway kami dahil hindi ako sanay. Kaya naman sinabi ko na kapag hindi pa namin kayang tapusin ang usapan ay pwede naman namin yung ipagpaliban at balikan kapag kaya na. Paunti-unti ay tinulungan ko si Lander na makapag-adjust sa pagiging makakalimutin niya. Gumawa na ako ng mga listahan ng mga bagay na pwede niyang makalimutan para mabantayan ko at may abot sa kanya. Nag-screenshot na rin ako ng messages para lang may pruweba na may sinabi siya o may plano kung sakali mang makalimutan niya. Naging routine ko na ang ipaalala sa kanya bago siya matulog at bago siya umalis ng bahay para magtrabaho ang mga bagay na pwede niyang makalimutan. Minsan napapansin ko na naiinis o nababalisa na siya. Pero sumunod pa rin naman siya. Nakatulong naman yon kahit papaano. Pero madalas pa rin siyang makalimot kahit may mga paalala na. Minsan sinubukan kong ilatag ang mga pwede pa namin gawin para manumbalik ang talas ng isipan niya. Pero nauwi lamang yon sa pagtatalo. Busy ka? May minimemorize lang. Baka makalimutan mo na agad yung minimemorize mo Anong ibig mong sabihin? Joke lang yon, Lander. Sorry. Alam mo na nga ganito nangyari sa akin, nagawa mo pang mag-joke. Kaya nga sorry. Gusto ko lang namang pagaanin ng sitwasyon mo. Hindi na to gagaan. Paano bang hindi? Napansin mo naman sigurong improvement mo noong mga nakaraang araw, 'di ba? Ang dami mo nang naalala. Kahit nga mga lumang kasalanan ko, nabalikan mo pa. Pero marami pa rin ako nakakalimutan. Alam mo bang sinabon ako ng boss ko dahil nakalimutan kong schedule ang shipment ng products namin papuntang Taiwan? Ang laking kawalan nun sa opisina. Minsan ka lang namang magkamali sa trabaho. Pag ikaw ang umalis sa trabaho mo, ikaw ang magiging kawalan para sa kanila. Hindi mo kasi alam kung anong kalakaran sa opisina eh. Kahit gaano pa karaming magandang nagawa mo, mas matimbang pa rin ang isang pagkakamali mo. Masyado ka lang nag-iisip ng negative. Sana nga yan na lang yung makalimutan ko eh. Yung maging negative. Magiging maayos din ang lahat. Talaga? Kasi sa nakikita ko parang mas lumalala pa. Kaya nga nandito ako para tulungan ka. Naisip ko lang, paano kung ipakita mo sa akin ang schedule mo sa trabaho at ibang kailangan sa opisina nyo? Para? Para makatulong ako sa trabaho mo. Para hindi na maulit yung nangyari sa shipment nyo sa Taiwan. Maluwag naman ang schedule ko ngayon. Kaya pa kitang tulungan. Ganun na ba ako ka-inutil sa paningin mo? Na sarili kong trabaho kailangan ko pa magpatulong sa asawa ko? Uy, hindi naman ganyan ang gusto kong mangyari. Pero yun ang nararamdaman ko. Gusto ko lang makatulong. Paano kaya magiging tulong yung sinasabi mo? Magmumukha lang akong walang kwenta sa trabahong ilang taon ko nang ginagawa. Pero kailangan mo kasi ng tulong ngayon. Mula sa'yo? Mas matalino nga ako sa'yo. Alam kong nahihirapan ka na pero nakakasakit ka na ha. I'm sorry. Masyado lang ako nagpadala sa emosyon ko. Alam kong mahina ang utak ko pero sa nangyayari sa'yo ngayon, kailangan mo pa rin ako. Asawa mo ko, Lander. Yan ang paalala ko. Hindi ako nakikipagkompetensya sa'yo sa pagalingan. Nandito ako para maging maayos ka ulit. Sorry pero ang hirap ipaliwanag sa'yo ang nangyayari sa akin. Kung
Kung hindi mo na kayang maipaliwanag ang nangyayari sa'yo, mas maganda siguro kung sa doktor na tayo lumapit. Siya nang magpapaliwanag sa atin ng lahat. Walang magpapadoktor! Subukan mo lang! Ikaw kayang sumubok sa kalagayan ko. Wala na ako halos natitira sa pride ko, Megan. Gusto mo pa ako humarap sa doktor dahil lang sa pagiging makakalimutin ko sa maliliit na bagay? Para hindi na lumaki yung problema, doktor lang ang makakapagsabi ng totoong nangyayari sa'yo. Hindi. Ang sakit na nga na makarinig sa'yo na parang inutil na ako. Tapos gusto mo, may doktor pa na makisali sa problema ko? Papadudot, alam kong mabigat na ang emosyon ni Lander. Kahit kaunting bagay ay kinakasama na niya ng loob. Naintindihan ko naman siya dahil stress na rin siya sa mga nangyayari sa kanya. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako pwedeng magpasensya sa inaakto niya. Hindi na siya rational kung mag-isip. Mas inuuna niyang madaanan ng emosyon at parang hindi na siya yung Lander na minahal ko. Aaminin kong nagbago ang tingin ko sa kanya dahil sa aming dalawa ay siya yung laging pinapairal ang isip kapag may problema. Pero bakit kung kailan kailangan na namin ang utak niya ay saka naman emosyon niya ang unang gumagana. Masama ba akong asawa kung ganito akong mag-isip? Kahit ako tinatablan na rin ang emosyon ko. Minsan, napapalaban na ako kay Lander dahil sa katigasan niya ng ulo. Ang isang kinakatakot ko baka ito ang maging dahilan ng hiwalayan namin. Kapag napupunta na ang isip ko sa hiwalayan, agad akong titiklop at susubukang unawain muli si Lander. Mabilis lang din namang lumambot si Lander sa mga paglalambing ko. Kaya hindi na humahaba pa ang pagtatalo. Nagkakaayos na kami at nangangakong muli sa isa't isa na hindi papadaig sa mga problema. Dahil sinikap naming magtulungang dalawa ay nag-improve na muli ang alaala ni Lander. Siguro nga dala lang talaga ng stress niya sa work at ayoko namang dumagdag pa doon. Hindi ko na rin pinagpilitan sa kanya na magpadoktor dahil yun lang ang pagsisimulan muli ng stress niya. Sa tingin ko ay malaki ang naitutulong ng pagmamahala namin sa isa't isa para umayos ang kalagayan niya. Nakakabawas naman talaga ng stress lalo na sa mga lalaki kapag napapakitaan sila ng pagmamahal at pangunawa. Kaya yun ang ibinubuhos ko kay Lander. After noon ay naging 100% na muli ang talas ng kanyang isipan. Kaya naman lumabas kami para mag-celebrate at nasakto rin na mansari pa namin, Papa Dudut. Kumusta yung in-order mong roasted chicken? Okay naman. Parang hindi ka masaya. Mas masarap pa rin kasi ang luto mo talaga. Polero. Totoo nga. Yung sa'yo kasi hinahaluan mo ng pagmamahal. Yung nagluto nitong order ko mukhang pagod na at ginagawa na lang para sa pera. Hayaan mo bukas ipagluluto kita ng lahat ng paborito mo. Masyado mo naman akong binibaby. Spoiled na ako sa'yo. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Hayaan mo na. Salamat sa pagpapasensya mo ha. Lalo na nitong mga nakaraan. Alam kong hindi madali para sa itong nangyayari sa akin. Ang hirap kong intindihin pero kinaya mo. Babawi ako sa'yo. Madali lang naman kayanin ang lahat, lalo na kapag naalala ko lahat ng ginawa mo para sa akin noon. Nakabawi ka na, huwag ka nang mag-alala. Sana magtuloy-tuloy ng maayos ang kalagayan ko. Ayoko nang maapektuhan ka. Huwag mo kong isipin, kaya ko to. Ang importante ngayon, nakarecover ka na. Kaya dapat lang talaga na mag-celebrate tayo ngayon. Tama. Cheers para sa... Para saan? Ano? Kala ko sa kama mo lang ako binibitin eh. Charot! Cheers para sa... Cheers para sa haba ng panahon na pinagsamahan natin. Nasaan ako? Din, nasa puso ko. Paano ko napunta rito? Bakit ako nakasuot ng ganito? Nakapangbahay lang ako kanina. Sino nagpalit ng damit ko? Sino nagsuot ng sapatos ko? Lander, hinga. Please, huminahon ka. Bakit nandito tayo? Paano mo ako nadala rito? Mansari natin ngayon.
Hindi. Birthday ngayon ni Ate Steffi. Dapat andun tayo sa bahay nila. Magpapatulong siya na magluto ng kalderete. Sinabihan niya ako kagabi. Lander, makinig ka. Tapos ng birthday ng Ate Steffi mo, last month pa yun eh. Paanong last month? Kausap ko lang siya kagabi. Excited nga siya na tutulong tayo sa pagluluto. Tapos sabi mo pa nga sa kanya na ikaw na yung bahala sa cake. Oo, sinabi ko yon. Nagustuhan na Ate Steffi mo yung ube cake na binili ko. Tapos natuwa yung mga bisita sa niluto niyong kaldereta. Pero last month pa talaga yun, Lander. Hindi! May pictures tayo sa Facebook. Gusto mo makita? Hindi! Ang gulo mo! Ginugulo mo ako! Hindi kita ginugulo. Sinasabi ko lang ang totoo. Tinutulungan kitang makaalala. Naaalala ko naman lahat! Bakit hindi mo maalalang tapos ng birthday ng Ate Steffi mo at ang selebrasyon ng mansari natin ngayon? Kasi kagabi lang kami nakapag-usap ni Ate Steffi para sa handa niyang kaldereta. Last month pa yon, Lander. Ubus na yung kaldereta. Nakasuot ka pa noon ng dilaw na terno, di ba? Yung kakabili mo lang sa online shop? Naalala ko pa kasi hindi mo na nilabhan. Sinuot mo na agad. Tapos pinarisan mo ng mapulang lipstick kasi sabi mo bagay yung dilaw sa pula. Lander, last month pa yan eh. Tsaka may naalala ko. Hindi ba? Ano? Lander, ano? Sino ka? Lander. Sino ka? At doon na nga ako hindi nakapagsalita, Papa Dudut. Parang sobra naman na. Ayos lang na makalimutan niya ang susi, wallet, cellphone at maski na ang anniversary namin, pero ang makalimutan kung sino ako. Bakit at papaano. Pinigilan kong huwag maiyak habang nakatitig lamang ako sa kanya at nananalangin na sana ay nagbibiro lamang siya. At kung sakali mang hindi ay sana'y mabilis lamang mawala ang pagkalimot niyang yon at maalala niya akong muli. Hindi niya ako pwedeng makalimutan, pero sa pagkakataong yon ay wala akong makita sa mga mata niya kundi ang pagtataka. Parang lahat ng memorya ko sa kanya ay nawawala. Hindi na mapakalipas si Lander sa mga nangyayari sa kanya at nagwala siya. Sinubukan siyang pigilan ng mga waiter at guard at hindi na ako nakisali dahil nangihina na ako. Nang mapakalma nila si Lander ay saka ako nagpasyang akayin siya palabas ng restaurant. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na kumalma lamang siya at magtiwala. Wala naman na siyang ibang choice noon kundi ang maniwala. Pumara ako ng taxi at nagpahatid kami sa ospital. Nalaman namin na may early onset dementia si Lander. Parang gumuho ang mundo ko. Bata pa kung tutuusin si Lander para tamaan nito. Pero ayon sa mga doktor ay hindi ligtas si Lander dito. Dahil nagsisimula ito sa edad na 25. Maliit lang daw ang porsyento na mga kaedad ni Lander ang tinatamaan ng sakit na ito. Doon ako mas nagalit dahil nasaktuhan pa ang asawa ko ang tinamaan ng walang patawad na sakit na ito. Nagtanong ako kung meron pang pwedeng gawing paraan para ma-revise or ma-reverse ang sakit ng asawa ko. Pero umiling lamang ang doktor at sinabing wala pang lunas para sa karamdaman na yon. Doon na tuluyang bumagsak ang mundo ko. Nakatingin lamang ako kay Lander habang payapang natutulog sa kama ng ospital na pinuntahan namin. Kinailangan siyang pakalmahin at patulugin dahil masyado na siyang nagpapanik sa kalagayan niya. Sa ngayon ay lumala na ang kalagayan ni Lander. Mas maraming beses na hindi niya ako naaalala at tanging ang Ate Steffi lamang niya ang naaalala niya. Kaya naman minabuti namin na doon na lamang siya sa bahay ng Ate Steffi niya tumira para hindi na makadagdag ng stress para sa kanya. Dumadalaw na lamang ako kapag maayos at medyo nakakaalala siya. Sa isang iglap, binura ng demensya ang samahan naming matagal naming pinaghirapan. Binura nito ang lahat ng alaala na maayos naming inimbak. Panayang dasal ko para sa isang himala. Pero maski ang himala ay parang trinaydor na rin po ako. Hindi ko na alam kung ano pa ang pwedeng gawin ngayon. Napakasakit makisama sa isang taong habang buhay mo ang kakilala pero sa paningin niya ngayon, isa ka lang malabong alaala.
Hanggang dito na lamang po ang aking liham at maraming salamat po sa Barangay LS sa pakikinig sa mga kwento na mga katulad kong may pinagdadaanan at kailangan lang ng makakaintindi at mga taong hindi huhusga. Muli maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Megan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1